Sige po, Juan, Kabanatang 3, 22 hanggang 30. So kung nakita nyo na po, mangyari magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa buhay, makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos sangayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Ang kabanata po ay 3, mga talatang 22 hanggang 30. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea at doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila ay nagsiparoon at nangabautismuhan, sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilongguan si Juan. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y nagparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan na binigyan mong patotoo. Narito, siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, o si Juan rather, at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Siya ay kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangan bumaba. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pagpalain po nawa ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon, kagaya po na nakikita nyo sa screen, ay pinamagatan po nating ang pagdakila ni Juan Bautista kay Hesus Kristo. Si Matthew Henry po, isa pong kilalang Bible commentator at hindi lang New Testament, kundi Bible scholar, ay minsan nagbanggit po ng mga katagang ganito. Pakinggan niyo po, and I quote, aiming at the monopoly of honor and respect has been in all ages the bane of the church and the shame of its members and ministries, as also a vying interest and jealousy of rivalship and competition. Bago po tayo man-nosebleed, hayaan niyo pong Tagalogin ko po para maintindihan natin. In my translation na sinabi ni Matthew Henry, ang pagnanasa daw po ng kadakilaan at atensyon sa sarili ang nagiging kasiraan ng iglesia sa lahat ng panahon. Ito din ay kahihiyan ng mga miyembro ng iglesia at ng ministeryo nito. Gayon din ang pagkakaroon ng personal na interes, pagseselos, at pakikipagkompetensya. End of quote. Ako po mga minamahal ay naniniwala sa statement o komentaryong ito ni Matthew Henry. Napakahirap po na manatili tayo nagkakaisa kung ang bawat isa sa atin ay hinahanap ay ang kanyang sarili. Kung paano siya maitataas o kung paano siya madadakila o yung kanyang sariling interes. Ito po mga kapatid ay pinagsisimula ng selosan at hindi kinakailangan na kompetisyon sa iglesia na kung hindi po masusupil agad yung ganitong diwa at espiritu, ay maaari po itong magdulot ng malungkot na pagkakawasak ng atin pong samahan. At yan po ay ang hindi po imposibleng mangyari mga kapatid. Marami po tayong personal na kilala na mga iglesia na dahil po sa sariling interes, dahil po sa iba't ibang kagustuhan, at dahil po sa pagseselosan at pagpapaliksahan sa isa't isa ay nahati. At napariwara ang gayong iglesia. In fact, hindi lang po yan nangyayari sa iglesia, even sa gobyerno. Kapag sa isang gobyerno ay naglalaban ng kokontrahan ng bawat isa,
ano po, na nagiging magulo ang gobyerno kapag mayroong isa na nanumuno sa gobyerno na may gustong isulong para sa ikagaganda ng ating bansa, pero dahil kalaban siya ng isang leader din ng isa na kabahagi ng gobyerno, kukontrahin niya yun kahit alam niya na ito po ay para sa ikabubuti ng lahat. Ano, hindi po mahirap pong magkasundo kahit sa anuman pong samahan. Kapag po nagahari ang pride, kapag po nagahari ang sariling interes, kapag po ang lahat ay gustong maitaas ang kanyang sarili, napakahirap pong mapag-isa ang anuman pong samahan, even ang isang iglesia ng ating Panginoon. Ayaw po natin yan, mga minamahal, na mangyari sa ating iglesia. Sino po ba dito yung gusto na magkawatak-watak tayo? Sino po ba dito yung gusto na magkahiwa-hiwalay tayo at ma-dissolve yung ating gawain? Ayaw po ng bawat isa yan. Naniniwala po ako. Gusto nating manatili tayong matibay. Gusto po nating manatili tayong masaya na nagsasama-sama, at hindi po yun mangyayari, mga kapatid at mga minamahal, kung meron po tayong espiritu ng pag-iinggitan, paninibugho, kompetisyon, at pride sa isa't isa. Ganyan po yung nakitang problema ni Juan Bautista sa kanya pong mga alagad na sinulusyonan din po niya dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan. In fact, hinatilan po natin itong mahabang talata na binasa natin kanina sa 3 bahagi. If you are taking down notes, maganda pong maisulat ninyo para madali po ninyo kung masundan. Yung unang bahagi po ay pinamagatan kong ang tagpo o yung setting in verses 22 to 24. Yung pangalawa po ay ang problema in verses 25 to 26. At ang pangatlo ay ang solusyon in verses 27 to 30. Ang tagpo, ang problema, at ang solusyon. Unahin po nating pag-aralan yung unang punto o yung unang bahagi ng talatang ito, ang tagpo. In verses 22 to 24, mababasa po natin ang tagpo o setting ng pangyayari pong ito sa buhay ng ating Panginoong Hesus bago po siya dakilain ni Juan Bautista. Ang sabi po sa verse 22, pagkatapos ng mga bagay na ito, pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay nilinis niya ang templo sa Jerusalem, pinalayas niya doon yung mga nagbebenta ng mga kung ano-anong hayop, naalala niyo po yun sa nakaraan nating serye, pinalayas niya yung mga nagpapalit ng pera na ginawang lugar ng negosyo, ang templo ng ating Panginoon na dapat sana kung saan siya sinasamba at saan siya tinatawag o pinapalanginan. Pagkatapos ng mga bagay na ito po yung mga pangyayari na matapos na sila'y mag-usap ni Nicodemo. Diba? Yun yung immediate context nito, na nagkaroon sila ng diskurso o pag-uusap tungkol po sa anong topic kung naalala ninyo? Sa kapanganakang muli. Ano po? Yun po yung pagkatapos nito na binabanggit in verse 22. Sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumira na kasama nila. Maaaring tinatanong po ninyo, hindi ba nasa Judea na ang Panginoong Hesus? Kasi kung titingnan niyo po yung mapa, yung Jerusalem, kung saan naroon ang Panginoong Hesus, nung pag-uusap nila ni Nicodemo, bahagi po yun ng Judea. And then, sabi dito sa verse 23, sabi dito sa verse 22, nagpunta daw ang Panginoong Hesus sa Judea. Well, ang ibig sabihin po dito ni Apostol Juan, ay siya po ay lumabas sa Jerusalem, dun sa galing, at nagpunta siya sa mga rural areas o yung mga lugar na hindi masyadong matao, yung mga hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao, hindi gaya ng Jerusalem na marami po talagang tao doon, lalo na pagka magpipista. At doon po nagpatuloy ang ating Panginoong Hesus na mangaral ng Ebanghelyo kasama po ang kanyang mga alagad. So, hindi po binanggit kung saan eksakto sa Judea naroroon sila nung panahon pong ito. Pero kung pagbabatayan po natin yung context in verse 26, makikita po natin doon na yung lugar na kinaroroonan po nila ay abot tanaw lang po ng mga alagad ni Juan Bautista habang sila po ay nagbabautismo sa lugar ng Enon. Ibig sabihin, sila po ay malapit lang sa lugar ng Salim. So,
Ang gusto lang nating makita dito, bagamat alam kong hindi tayo lahat pamilyar doon sa mga lugar na sinasabi ko dahil tayo po ay nasa Pilipinas, maliban na lang kung mahilig kayo tumingin sa mapa, dito pala yun. Ano? Sana pala dinala ko yung mapa. Ano? Pero anyway, hindi naman mahalaga yon. Ang gusto ko lang ipunto po dito, mga kapatid, sila po ay nasa lugar na malapit sa isa't isa. Ano po, nagkikita sila. Mamaya makikita niyo po yon, ano? Yung grupo ng Panginoong Hesus at yung grupo ni Juan Bautista. Now, ano po yung ginagawa ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad? Sabi sa verse 22. Doon po sa huling bahagi ng verse 22, sila daw po ay bumabautismo. Bumabautismo. Ngunit nilinaw po sa context, chapter 4, verses 1 to 3, kung tatalod po kayo doon, na hindi po si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi inutusan lamang po niya, binigyan niya ng autoridad yung kanyang mga alagad. Ang sabi po doon sa chapter 4, iwan niyo muna yung chapter 3, tingnan natin yung context in chapter 4 verses 1 to 3. Ang sabi, nang malaman ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman, hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoon muli sa Galilea. So dito, mga minamahal, nililinaw ni Apostol Juan na hindi talaga ang Panginoong Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi binigyan niya ng otoridad ang kanyang mga alagad na sila ang magbautismo sa mga tao. Na pagdating po sa verse 23, makikita niyo po dito, mga kapatid, na may iba pa pong mga grupo na maliban sa grupo ng ating Panginoong Jesus na makikita natin sa istorya. Sabi po sa verse 23, pansinin niyo po, at bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig, at sila ay nagsiparoon at nangabautismuhan. In contrast po sa grupo ng ating Panginoong Jesus, na lahat po ng kanyang mga alagad ay bumabautismo, dito po matatagpuan natin na yung grupo ni Juan Bautista, si Juan Bautista lang po ang bumabautismo. Mamaya makikita nyo kung bakit ko dinidiinan yon, bakit issue sa mga alagad ni Juan. Nas lahat yung alagad ng Panginoon Jesus bumabautismo. Kami, yung leader lang namin, kami di binibigyan ng otoridad magbautismo. No? Yun po yung unang contrast na makita natin dito. At doon daw po bumabautismo si Juan Bautista sa lugar ng Enon. Bakit? Sapagkat maraming tubig doon. No, ito po ay argumento natin, isa sa mga argumento nating mga Baptist. Tayo po kasi na mga Baptist ay naniniwala na ang pagbibinyag o pagbabautismo ay isa pong ang mode, ang tamang paraan ng pagsasagawa noon ay ang paglulubog o yung tinatawag na immersion. At isa sa implicit na basis po natin dyan ay yung talata pong ito. Bakit kinakailangan ni Juan Bautista na pumunta sa lugar na maraming tubig para magbautismo kung hindi naman pala niya kinakailangan maglubog? Kung totoo pala na ang pagbabautismo ay sa pamamagitan lang ng pagbubuhos sa ulo o pagwiwisik-wisik, kamukha ng ginagawa ng mga kapatid nating Presbyterian at mga Katoliko. So dito maliwanag, mga kapatid, ang tamang mode ng baptism ay ang nilulubog sa tubig. Kaya nagtsatsaga tayo magpuno ng pool para ilubog kayo sa tubig, kasi yun yung pattern na makikita natin sa Biblia. At alam ko, nalinaw ko na po sa inyo yan ng mga nakaraan. So doon po sila bumabautismo doon po si Juan bumabautismo malapit sa Salim, kasi maraming tubig doon, kasi kailangan niyang ilubog yung kanyang mga babautismohan. Then pagdating po sa verse 24, mababasa po natin yung mga katagang, sapagkat hindi pa po ipinapasok sa bilangguan si Juan. Napansin niyo po yun? Dito po makikita natin na pinupunan ni Apostol Juan yung hindi nabanggit na detalye ng ibang mga ebanghelyo. Yung ebanghelyo na sinulat ni Mateo, ni Marcos, at ni Lucas. Yung mga pangyayari between ng pagtukso sa Panginoong Hesus sa ilang, makikita natin in Matthew chapter 4, at yung kamatayan ng ni Juan Bautista, na siya po ay pinagutan ng ulo sapagkat hiniling ito ng anak ni Herodias.
Matapos niya magsayaw, ano eka ang iyong gusto at ibibigay ko wika sa iyo kahit eka kalahati ng aking kaharian, sabi sa Marcos 6:14 hanggang 29. Galit yung nanay niya kay Juan Bautista. Sabi, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Kaya yun, pugot ang ulo ni Juan Bautista. Sasabihin ng iba, pagka Kristiyano ka, lagi maganda buhay, walang pagsubok. Eto, napakatapat na lingkod ng Panginoon, pinugutan ng ulo. Kaya hindi po totoo yung prosperity gospel eh. No? Maraming akit na akit doon. Kapag ikaw sumama sa aming grupo, kapag ikaw ay Kristiyano, wala ka ng problema sa buhay. Well, tingnan mo yung buhay ni Juan Bautista. Tingnan mo ang buhay ni Apostol Pablo. Tingnan mo ang buhay ni Pedro na pinapo patiwarik. Na hindi ko po sinasabi na kapag Kristiyano ka, miserable buhay mo. Meron pong pagpapala na binibigay ang Diyos. Pero hindi lagi na maalwa ang buhay kapag Kristiyano. Kapag ikaw ay nag-i-struggle ngayon, kapatid, normal na pinagdadaanan yan. Sa liwanag ng banal na kasulatan. Pero sabi nga namin nung nagkikwentuhan kami sa kubo ni Doña Cel, habang kumakain kami ng saging na saba, kahit po lahat tayo may pinagdadaan ng pagsubok, alam nating kasama natin ang Panginoon. Kaya tayo nananatiling matatag. Kapatid na Cel, may pinagdadaan, Cecil, may kasama mo ang Panginoon sa inyong struggle. Ganun po kayo, mag-asawang Kuya Pando, Sister Cel, at lahat po na narito, lahat tayo may struggle, kagaya ni Juan Bautista, pero kasama niya ang Panginoon. Nanatili siyang matatag. Aputo la ulo, hindi atakbo, sabi ni Juan Bautista. Pinugutan siya ng ulo, hindi siya tumigil sa pagnanampalataya sa Panginoon. So ito po yung tagpo ng mga pangyayaring ito. Nakita natin yung grupo ng ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad, at yung grupo ni Juan Bautista kasama rin ang kanyang mga alagad. Parehas po silang nagbabautismo sa isang lugar na hindi kalayuan sa isa't isa. Nakikita nila yung isa't isa. Yan po yung setting, yan po yung tagpo. Now, tingnan naman po natin yung naging problema. Yung pangalawa nating problema. Yung pangalawa nating punto, ang problema. In verses 25 to 26, mababasa po natin na nagkaroon ng isang mainit na diskusyon, o masasabi nating debate, yung isang Hudyo na hindi po pinangalanan dito sa talata, at yung mga alagad ni Juan Bautista. Sabi po doon sa verse 25, nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. Hindi po binanggit dito ano po eksakto yung kanilang pinagtatalunan, ano po yung eksakto yung kanilang pinagdidebatihan, pero ito daw po ay may kinalaman sa paglilinis, o sa Ingles ay purification. So maaaring yung paglilinis na binabanggit po dito ay yung paglilinis na ritual na inutos po sa lumang tipan sa pamamagitan ni Moises sa Levitico 12 hanggang 14, na may kinalaman po sa paglilinis ng isang babaeng kapapanganak lang. Kasi kapag nanganak ka, mayroong ritual na gagawin sa iyo sa lumang tipan. Paglilinis ang tawag po doon. Kapag naman ikaw ay may ketong, bawal kang hawakan. I-isolate ka para ka may COVID. Nung panahon ng lumang tipan. At pagka ikaw gumaling na, bibigyan ka ng ritual na paglilinis. So, ganun po nung lumang tipan. So, maaaring yun yung pinagtatalunan nila dito, o maaaring ito po ay pumapatungkol sa tradisyon ng mga Hudyo, ng mga matatanda na sa Hudyo, na bago po sila kumain, maghuhugas sila ng kamay, huhugasan po nila yung kanilang pagkakainan, at yun po ritual ng paglilinis ayon sa Mateo 15:1 hanggang 2. So, hindi sila naglilinis ng kamay kasi hygiene nila yon. Merong ritual na pinapaniwalaan na tradisyon ng mga Hudyo during this time. So, maaaring na-offend po dito ang isang Hudyo sa ginagawa ni Juan Bautista na pagbabautismo at ng ating Panginoong Jesus, kasi tila nawawala na ng silbi yung kanilang tradisyon o yung utos sa lumang tipan na paglilinis. Po? Kaya naging issue ito. Hindi natin alam kung ano yung eksakto, pero maaaring gayon po yung nakikita ditong problema, kaya mayroong pagtatalo. Maaaring isa sa ginamit ng Hudyong ito na argumento ay, bakit nagbabautismo pa ang puno ninyong si Juan Bautista,
eh yung kinikilala ninyong Mesias, maaaring sabi niya, ay nagbabautismo na din sa kabilang dako. Hindi ba't mas epektibo ang bautismo niya kaysa sa puno ninyo? So maaaring ganun yung argumento na ginamit ng Hudyo. Ito po ay espekulasyon lamang po natin dahil hindi naman po binanggit sa talata, pero meron po itong basehan. Sapagkat makikita po natin sa context, particularly in verse 26, na yung init ng ulo ng mga alagad sa kanilang kadebate na Hudyo, nabalik po sa Panginoong Jesus at sa kanyang grupo. Tingnan niyo po sa verse 26. Ang sabi doon, sila ay nagparoon kay Juan, pertaining sa mga alagad ni Juan Bautista, at sa kanyang sinabi, Rabbi. Ang ibig sabihin po ng Rabbi ay guro o master. Yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binibigyan mong patutuo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao ay nagsiparoon sa kaniya. Sinasabi po dito ng mga alagad ni Juan Bautista, na yaon wikang binautismuhan mo sa Jordan, ang Panginoong Jesus, ay na pinapatutuo mo wika sa amin, nagbabautismo na rin ng mga tao gaya mo. At, take note, leader na Juan, nagpupunta na sa kanila mas maraming mga tao kaysa sa atin. So, ganun po ang issue ng mga alagad ni Juan Bautista. Siguro nakikita nila na mas maraming nababautismuhan ng Panginoong Jesus o yung mga alagad niya. At nag-aalala po sila na baka mawalan na sila ng followers yung kanilang guro na si Juan. At kapag nawalan po ng followers yung kanilang guro na si Juan Bautista, mawawalan na sila ng junior followers. So nag-aalala sila, hindi lang kay Juan Bautista, nag-aalala rin sila sa kanilang reputasyon. Mawawalan na tayo ng tagasunod. Napupunta na lahat sila sa grupo ng Panginoong Jesus. Ano bang ginagawa mo, Juan Bautista? Ano kailangan na nating umaksyon? Yun po ang sinasabi dito ng mga alagad. Makikita natin dito, mga kapatid, na mayroong selosan o panindibughong nangyayari ang mga alagad ni Juan sa nagtatagumpay ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. At mapapansin natin na hindi mataas ang kanilang pagkakakilala sa Panginoong Jesus. Hindi nila lubos na ginagalang ang Panginoong Jesus. Paano ko po nasabi? Tinawag nilang Rabbi, yung kanilang guro na si Juan Bautista, na nagpapakita ng mataas na respeto bilang kanilang master o guro. Pero hindi man lang nila tinawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tapasin niyo sa talata. Ang sabi doon sa talata, yaong kasama mo, ganun lang tawag nila, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binibigyan mong patutuo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Narinig niyo po ba yung banggit na pangalan ng Panginoong Jesus? Hindi nila binanggit. No? Hindi po nila binanggit ang pangalang Jesus. Maaring sapagkat sa tingin po ng mga alagad ni Juan, si Jesus po ay alagad din ni Juan Bautista, sapagkat ang nagbautismo sa kanya ay si Juan Bautista. No? At wala siyang karapatang ipasa sa kanyang mga alagad yung tungkulin ng kanilang guro. Hindi nga sila pinapayagang magbautismo ni Juan eh. Di ba? Ang nagbabautismo lang sa grupo ni Juan, si Juan Bautista. Pero yung mga alagad niya, audience lang, taga-assist lang, pila lang. Ang nagbabautismo, yung leader. Pero yung Panginoon Jesus, hindi nagbabautismo yung leader. Ang nagbabautismo, yung mga alagad. Sabi, teka, parang may mali dito Mas nauna kami sa mga ito eh. Tapos sila nagbabautismo na. Kami, taga-pila lang. Taga-assist lang. Mayroong selosan, mayroong inggitan na nangyayari ho dito, mga kapatid. Parang ganito lang po yan, mga kapatid. Halimbawa, may bago tayong membro. Tapos yung bago nating membro, faithful at may gift sa pagpapaawit. Ano? Tapos siya na po yung nangunguna sa ating pag-aawitan. Tapos sasabihin ni Sister Bel, hamak naman na mas maganda boses ko dyan. Pastor naman. Ano ba naman yan? Ako, matagal nang naririto. Nakikita mo, natapat ako. Tapos iyan yung mangunguna sa amin. Parang gano'n na, nakukuha nyo yung diwa. Ano po? Merong inggitan.
Bakit po kaya, naisingit ko lang, bakit po kaya hindi tayo maging tapat sa maliit na ministeryo? Ano? Alam nyo, yung mga maliliit na ministeryo na binibigay sa atin, yan po ay pang-testing lamang. Upang mapagkatiwalaan tayo sa mas malaking ministeryo. No? Sabi nga na pagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Mga kapatid, kung binigyan kayo ng quote and quote, wala naman pong maliit o malaki ministeryo eh. Ano? Yung ginagawa ko ditong pangangaral, kapareho lang, kasi tumbas lang ng ministeryong ginagawa niyo ng pag-aayos ng pintua, ng upuan sa harapan ng Panginoon. Of course, magkaiba ang role na ginagampanan niyan. Pero ang Panginoon tumitingin sa puso. Pwede kasi ako nangangaral ng mahusay, pero hindi tama yung puso ko. No? Na pwedeng nagpapasikat lang ako at nagpapakita ng aking aral sa inyo. Walang kabuluhan yun sa Panginoon. Kasi ang hindi ko gusto mabigyan ng kalwalhatian ng Panginoon. Basta pa ako na nag-aayos ng upuan na walang nakakakita, pero ginagawa niya yun ng masaya para sa Panginoon. Ano po? So makikita natin dito, mga kapatid, na may mali sa heart ng mga alagad ni Juan Bautista. Naroon na yung pride, yung kayabangan sa kanilang mga puso na nagtutulak po sa kanila na imbis po na matuwa na nagsasucess yung ministry ng ating Panginoong Hesus, nagselos pa sila at nainggit pa sila sa mga kapwa nila ministro ng ating Panginoong Hesus. Asaminin po natin sa hindi, nang nangyari din po yan maging sa panahon natin ngayon. Even sa iglesia, kung magiging honest lang po tayo. Kapag nakikita natin ang ibang mga churches na malalaki, maraming aircon, maraming miyembro, ang nakaparada sa labas nila ay mga sasakyang kotse, no, na naggagandahan sa atin motor, tricycle lang. Isa lang ata yung di kotse sa atin, si ate, ay nabenta na po pala, di L3. Diba? Tapos, ni tayo, walang music team, -1 sila, kompleto banda. Tapos dadaan tayo, sana all, gagano'n tayo. Nainggit na tayo, mga kapatid. Imbis na matuwa tayo, purihin ng Panginoon, binebless yung kanilang gawain. Salamat sa Panginoon at napakabuti ng Panginoon dahil sinasamahan sila. Naiinggit po tayo at nagsisimula na tayong mag-compare imbis na matuwa tayo dahil binebless sila ng Panginoon. Mga kapatid, alalahanin po natin ng kalapit nating iglesia na nagtuturo ng dalisay na ebanghelyo. Kina-qualify ko po yun, ha? Yung kalapit nating iglesia na nagtuturo ng dalisay na ebanghelyo, kasi marami ng iglesia, quote and quote ngayon, na tinatawag, nag-worship din, nag-gather din, pero nagtuturo ng ibang ebanghelyo. So hindi po yung tunay na iglesia. Pero yung mga kalapit natin na nagtuturo ng tunay at dalisay na ebanghelyo ay hindi po natin kakumpetensya. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi natin sila kakumpetensya. Nasa iisang team po tayo at hindi po yan team Pastor Jezreel. Ako po yung hamak na lingkod lang din kamukha ninyo. Tayo po yung nasa iisang team lang kasama ng mga kapatid natin sa labas na iglesia at yan po ay Team Jesus. Hindi natin kakumpetensya ang Sovereign Grace Baptist Church sa Sabang na pinapangunahan ni Pastor Eric. Hindi po natin kakumpetensya ang Logos Sovereign Grace Baptist Church sa Baliwag, sa Virgen de las Flores na pinapangunahan ni Pastor Ian. Sila po ay kakampi natin sa isang adhikain, namely ang maluwalhati si Kristo at maipakilala pa siya sa iba. Hindi po dapat tayo mainggit sa kanilang mga success, bagkus tayo po ay dapat magalak dahil nasa iisang team tayo. Ang tagumpay nila ay tagumpay din natin sapagkat iisa lang gusto nating ma-promote ang gospel at iisa lang gusto nating ma-please si Jesus. Yun po yung tamang diwa ng isang taong lumalago sa ebanghelyo. Gayun din naman po sa context ng ating local church. Maaaring sinasabi nyo, wala naman akong pakialam sa ibang church eh. Ang pakialam ko lang yung church namin. Well, alam niyo mga kapatid, pwede rin pong magkaroon ng diwa ng pagsiselusan, pag-iinggitan, at pride, even sa context ng local church. Maaaring nagreselos tayo o naiinggit kung may mga kapatid tayong madalas na pinupuri dahil sa kanilang sipag at husay na ipinapakita sa kanilang ministeryo. Yung tipong kahit sarap na sarap ka na,
sa dinuguang niluto ng ating kapatid na Cecil, sasabihin mo pa, tabang-tabang naman, kulang pa sa asin. Ano? Nakakatatlong balik ka na, sasabihin mo, kulang pa sa asin. Dahil lang, hindi mo ma-appreciate, dahil lang nagseselos ka sa kapatid na Cecil. O yung tipong kahit naglalakad na lang ho sa kainitan, yung ating mga kapatid na si Sister Cel at si Sister Beth, para lang po malinis yung inauupuan mo ngayon. Para lang po mamap yung kinatapakan mo ngayon. Sasabihin mo pa, kung ako naglinis na to, no? Di hamak na mas mahusay ako sa mga kapatid na ito. Mga kapatid, yun po ay pagiging bitter o yun po ay pagkakaroon ng pride. Imbis na matuwa tayo dahil may mga nakakatubang tayo para mapaghusay ang ating ministry, naiinggit po tayo at nagseselos po tayo. Lagi na lang sila nakikita, lagi na lang sila napupuri, lagi na lang sila ang nabibida. Mali pong puso yan, kapatid. At kung ganyan yung nararamdaman mo ngayon, supilin mo yan agad-agad. Kasi yan po ay pita ng laman at hindi po yan kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sumingi ka agad ng tawad sa Panginoon sapagkat hindi po yan puso ng isang tunay na anak ng Diyos. Kapag po ang iglesia natin ay napuno ng mga taong mayayabang na palaging hinahanap na maitaas ang kanyang sarili, hindi po maiiwasan ang paninibugho at pagseselosan sa isa't isa. At iyan po ang ikababagsak ng ating iglesia. Ay, unawaan niyo po ba ako, mga kapatid? Iyan po ang ikababagsak ng ating iglesia. Hindi ko po sinasabi na meron pong ganun dito. Hindi ko naman po nababasa ang inyong puso, pero sabi nga ng doktor, prevention is better than cure. Mas mainam na inaagapan natin kung sakali mang may nabubuo ng ganun sa ating mga puso, kesa gagamutin pa natin kung kailan nariyan na. Mas mainam na agapan na ho natin pinamumuong pride, inggitan at selusan sa ating mga puso, sapagkat hindi po maluluwalhati ang Panginoon dito at hindi po ito makakatulong sa atin personal at sa kabuuan ng ating iglesia. Ugaliin ho natin, mga minamahal, na matuwa sa success ng ating mga kapatid imbis na mainggit. Amen? Matuwa tayo kapag nagtatagumpay ang kapatid imbis na mainggit tayo. I-appreciate po natin yung kanilang mga efforts imbis na pagselosan natin sila. No? Kailan yung huli na pasalamatan yung mga kapatid nating nag-i-effort sa iglesia? No? Salamat, kapatid, kasi dilinis mo yung upuan. No? Hindi to puro alikabok. Salamat, kapatid. No? Dahil naririyaan ka kapag pailangan ka ng iglesia. No? Salamat, Teacher Pio, dahil tinuturuan mo yung aming mga anak. Kailan yung huling na-appreciate yung mga lingkod ng Panginoon? No, imbis na pag-usapan nila natin sila sa ating kanya-kanilang tahanan habang kumakain. Ulam mo, fried chicken. Ano? Tapos alam mo ba si ganito? Mali po yun, mga kapatid. Encourage po natin sila na mas pagbutihin pa ang kanilang ministry kaysa hilahin po natin sila pababa. Hindi po uso ang crab mentality sa church. Ano? Dapat nagtutulakan tayo pataas. Hindi tayo naghihilahan pababa. Kapatid po natin sila sa Panginoon at hindi natin sila kaaway. Naririnig niyo po ba ako? Baka nakakalimutan natin. Hindi po tayo magkakaaway dito. Magkakapatid po tayo. Dapat nagsusuportahan tayo sa isa't isa. Dapat po nagmamahalan tayo at hindi tayo nag-iinggitan. Ang tagumpay ng isang kapatid ay tagumpay nating lahat. Kapag nagagalak ang isang kapatid, nagagalak tayong lahat. Kapag nalulungkot ang isang kapatid, nalulungkot at umiiyak tayong lahat. Iyan ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan po yung hindi nagawa ng mga alagad ni Juan Bautista. Imbis na matuwa po sila na nagsasucess yung ministry ng Panginoong Jesus, naging ma-pride sila, nainggit sila, nagselos sila. Iyan po yung problema in verses 25 to 26 na nakita natin. Now, mga kapatid, paano po ito sinulusyonan ni Juan Bautista? Yun po yung gusto kong matutunan natin sa panghuli nating punto na pinamagatan nating ang solusyon. In verses 27 to 30, makikita po natin dyan yung naging response ni John the Baptist sa kanyang mga mapapride at mga selosong mga alagad, mga inggiterong mga alagad. Dito po makikita natin yung solusyon upang hindi maghari yung ganitong puso at diwa sa atin pong mga puso. Una, makikita nyo po dyan na
pinaalala niya sa kanyang mga alagad na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay biyaya lamang buhat sa Diyos. Ulitin ko, mga minamahal, ang lahat, if we will contextualize it, ang lahat ng ating tinatamasa ngayon, anumang success, anuman pong meron ka ngayon, ay biyaya lang sa iyo ng Diyos. Verse 27, ang sabi doon ni John the Baptist, sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ano po yung tinuturo dito ni John the Baptist sa kanyang mga alaga? Tinuturo po niya dito na lahat na nakikita nilang success sa ministry ng ating Panginoong Jesus, ay lahat po ng iyon ay biyaya lamang ng Diyos, dahil sa Diyos, kaloob lamang po ng Diyos. Yung kanya pong blessings bilang isang propeta, tagapanguna, tagapagbautismo, tagapagpatotoo sa Mesyas, ministro ng ating Panginoong Jesus, ay biyaya lamang buhat sa langit ng Diyos. Hindi po niya yun deserve. Minsan nagiging, dahil lingwahe natin, deserve mo yan, kapatid. No! We don't deserve anything good. For we are all sinners. We deserve the wrath of God. Kaya pag tinatanong ako, kamusta ka na? Pastor, kamusta na kapatid? Ang default ko na isasagot, I'm better than I deserve. I'm better than I deserve. Kasi hindi ko deserve ang anumang kabutihan mula sa Panginoon dahil napakamakasalanan kong tao. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, naririto ako nakakapag-ngaral sa inyong harapan, naririto ako at mayroon lahat ng ating mga pangangailangan. In the same manner ng ating tagapagligtas, kung paano si Juan Bautista, lahat ng meron siya, biyaya lang ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus na tagapagligtas, tagapanguna, tagapamagitan, may kakayanang gumawa ng himala, nagkaroon ng maraming followers, ay kaloob lamang ng Diyos kay Jesucristo dahil nagkatawan tao siya during this time. Gustong ipaunawa ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad na walang bagay na meron sila na hindi nagbuhat sa Diyos. At gusto kong ipaalala yan sa iyo, kapatid, at baka nakakalimot tayo. Lahat ng meron ka ngayon, aral mo, pera mo, lakas mo, galing mo, diskarte mo, damit mo, sasakyan mo, lahat yan ay buhat sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mong galing. Kasi kahit gaano ka kagaling, kung hindi pinagkaloob yan sa iyo ng Diyos, hindi mo mararanasan yan. Biyaya lahat ng Diyos sa atin, ang lahat ng meron tayo. At yamang biyaya, mga kapatid, wala tayong kay na maging mayabang. Wala tayong kay na magmataas. Ang sabi ni Pablo, unang Korinto 4:7, hayaan niyong basahin ko sa ang salita ng Diyos. Bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Nagtatanong dito si Apostol Pablo, bakit ang yayabang ninyo? Bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Sige nga po, sagutin ho natin. Ano bang meron tayo na hindi nagmula sa Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalik kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? End of quote. Kino-quote ko lang po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Baka sabihin ninyo, personal ko itong sa loobin. Hindi ho. Ito po ang mismong tinatanong sa iyo ng Diyos. Ikaw na tumataas, ikaw na nagmamataas at ikaw na nagyayabang sa iyo sarili. Lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos. At baka nakakalimot tayo na yung ating lakas, yung ating talino, yung ating pera, lahat yung buhay natin, yung talento natin, ministeryo natin, kaloob ng lahat ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng ating tinatamasa ngayon ay bunga lamang ng mayamang awa at biyaya ng Diyos sa iyo. At walang lugar ang kayabangan at pagmamataas doon. Amen? Para ka lang isang pulubi na kung hindi ka binigyan ng limos ng awat biyaya ng Diyos, wala kang kakainin. Nai-realize niyo po ba yan? Ganun po yung ating lagay na minsan nakakalimutan natin. Kung hindi dahil sa Diyos, wala tayo ng kahit ano.
Kapatid, kung nauunawaan natin ang katotohanan na ang lahat ay biyaya lang ng Diyos, hindi tayo magiging mayabang at hindi tayo magseselos sa tinatamasa ng ating kapatid. No? Dahil kung meron man siyang blessing na natatanggap, yan ay galing sa Diyos. Alam mo yun. And let that sink in for a while, mga kapatid. I-inhale po natin yung sandali. Ano? Kasi minsan kailangan natin yung mga ganitong paalala. No? Masyado tayong nahihele sa ating mga success. Nakakalimutan natin na kung wala ang Panginoon, wala tayo ng lahat. Let that sink in. Let us pause for a while and inhale that teaching, if you will. Ano? Na lahat ay biyaya lang ng Diyos. Yan yung gustong paalala ni John the Baptist. Mga alagad. Ano? Kaya sila nagsasucess. At kaya tayo nagsucess noon. Even ngayon, i-point ang mga tao kay Christ, biyaya lang ng Diyos. Pangalawa na makikita natin ditong solution, aside sa pinaalala sa kanila na lahat ay biyaya ng Diyos, tinuruan din po niya ang kanyang mga alagad na matutong lumugar at ginamit po niyang halimbawa ang kanyang sarili. Na matuto tayong lumugar, mga minamahal, kung saan talaga yung ating pwesto sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa verse 28, kayo man ay nagsisisaksi sa akin na aking sinasabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Kita niyo po yun? Pinapaalala niya sa kanyang mga alagad na hindi dapat sila mag-alala sa reputasyon ni Juan Bautista kung sakali nauungusan sila ng Panginoong Jesus, sapagkat hindi siya ang Kristo. Siya lamang po ay tinig na nagbabalita sa pagdating ng Mesiyas. Naalala niyo po yan? Sinabi niya yan as early as John chapter 1, verse 23. Kung merong mang deserving sa kaluwalhatian at kasikatan, si Jesucristo po yun at hindi siya. Dahil siya ang Kristo, ako hindi, sabi ni Juan Bautista. At kung ang pinuno nila ay ganito yung diwa, di ba hamak na dapat yung mga alagad maging ganon? Yung leader nga nila ganito ka-humble. Ano? Na hindi ako ang Kristo, hindi ako ang bida. Hello? Ang Panginoong Jesus. Di dapat yung mga alagad mas lalong maging humble. Di ba? Parang oxymoron, ano? Yung isang taong kinawaan ng Diyos. No? Na nagkaroon lamang ng kaligtasan sa biyaya tapos sobrang yabang. No? Kinaawaan lang tapos sobrang yabang. Parang oxymoron yon sa Biblia. Yung oxymoron ay contradiction in terms. No? Parang ako ay mayaman na mahirap. Ano? Contradiction yun. No? Yung taong kinahabagan na mayabang, contradiction din yun. Di po ba? Tapos ginamit niyang illustration yung verse 29. Ang sabi doon, verse 29, dalawang talata na lang. At nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak ng lubos dahil sa tinig na kasintahang lalaki. Ito nga ang aking kaligayahan ay naganap na. Para po maipunto yung kanyang lugar sa buhay ng Panginoon Jesus, ginamit po niya ang isang halimbawa ng kasalan. Ano? Kasalan po ang context po niyan, mga kapatid. Siya daw po ay ang kaibigan ng isang lalaking kinakasal. Sa panahon po natin ngayon, ang tawag yan, best man. Ano? At during this time, yung best man kasi ngayon medyo social na. Yung best man ngayon, wala na siyang gagawin. Ano? Minsan provided pa yung kanyang coat and tie. No? Pero during this time, yung best man, para siyang wedding coordinator. Siya yung nangangasiwa para maging maayos yung kasalan, at siya po ay utusan ng groom. Ano? Kung may kailangan yung groom, naghihintay yung best man, siya yung nag-aayos sa kailangan ng groom. Sabi ni John the Baptist, ganun lang ako. Best man lang ako, hoy. Hindi ako yung kinakasal. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Kung meron dapat maging center ng attention yung ating ministry, si Jesus yun at hindi ako. Hindi po tayo naparito para magbida-bida. Narito po tayo upang maglingkod sa Panginoong Jesus, upang maitaas lamang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang groom sa isang kasalan. Si John the Baptist
ay isa lamang kanyang alagad. At gayon din po tayong lahat. Gayon din po tayong lahat. We are all servants of one master. And that master is our Lord Jesus Christ. Not me. Ako po ay punong lingkod. Lingkod pa din. Lingkod ng mga lingkod, pero lingkod pa din. Dapat marunong po tayong lumugar, mga kapatid. Dumadating po yung punto na yumayabang tayo at gusto nating magbida-bida sa gawain ng Panginoon, alalahanin natin na hindi tayo yung groom na dapat maging center ng attention na mataas sa iglesia. Ang dapat lamang pong maging bida ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Parang umihina na, ano? Parang gusto yata marami maging bida, ano? Hindi po, mga kapatid, yan po yung totoo. Ano, ayoko pong i-sugarcoat yan at utuin kayo. Ano? Kasi hindi ako magiging faithful sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ito po yung meaning ng ating ministry. Ito po yung meaning ng ating pagiging Kristiyano. To know Christ and make Him known. Period. Yun lamang po. And then sinamarize po niya yung ating lugar sa kaharian ng Diyos na makikita natin in verse 30 na paborito natin. Ang sabi, siya, namely ang Panginoong Jesus, ay kinakailangan dumakila, ngunit ako'y bumaba. In English, He must increase, but I must decrease. Not other way around, mga minamahal. Nagagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, no? Para lang tayo yung tumaas, no? Kung kinakailangan tayo mababa, para lang maitaas o madakila ang Panginoon, so be it. And dapat maging masaya po tayo doon, sapagkat yan ang ating role. Yan yung role ni John the Baptist sa kingdom ni God. Si Jesus ang Panginoon at tayo po ay kanyang mga lingkod. Si Jesus ang hari at tayo mga alipin. Siya ang tagapagligtas at tayo ay ang mga ililigtas. He must increase, but I must decrease. Nawa po mga minamahal, na paalalahanan po tayo ng mga katotohanan ito, na wala pong dapat maitaas o madakila sa ating buhay at sa ating iglesia, kundi ang ating Panginoong Jesus. At mga kapatid, kung sakaling ganito ang iyong kalalagayan, I want to encourage you. Ano? Kasi I will be hypocrite kung sasabihin ko sa inyo na hindi ako dumadaan sa ganitong times. Na nakakalimutan ko na ako'y narito to glorify Christ and not myself. Pero ang good news, mga kapatid, is the gospel. Ang sabi ng gospel, Christ died. Christ paid it all. And that includes your arrogance. And that includes your selfishness and jealousy. Kung ikaw ay narinito at naging mayabang ka minsan, o nagselos ka sa iyong kapatid, o nainggit ka sa iyong kapwa, kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon at magsisisi at kikilalanin ng iyong tagapagligtas, nalinis ka sa lahat ng iyong karumihan. Ano? At kung ikaw hindi pa mananampalataya, I invite you to come to Christ. Ano? Napakadakila ng ating tagapagligtas, kaya kanyang iligtas kung ikaw ay sasampalataya lamang sa Ebanghelyo.